Yan. Isang magpapalang umaga po mga kababayan. May nais lang po i-share na konting nalalaman tungkol po sa ating mga kitchen appliances. Ano po? Tulad nitong microwave oven. Ano po? Yan. Itong microwave oven po, simula po nung time na ito yung nag-spark, hindi na po namin nagamit. So, ang microwave oven na po yan hindi na, although na gumagana siya, pero may power siya, pero pagka sinaksak mo and then inon mo, ang nangyayari, nag-i-spark po sa loob, no? Parang may nagwe-welding sa loob. So, sa aking napanood, sa aking mga kaibigan na mga vlogger, na-share nila yung paano buuin ang microwave oven na ito. So, abangan nyo ang video nito guys. At siguradong, siguradong magagamit ninyo, magagawa ninyo kahit kayo lang. Imbis na makakatipid na kayo sa labor o sa pagpapagawa na itong itong microwave oven na ganito. Ano po? So guys, intro muna tayo. So ayan guys, simulan na po natin ang pag-aayos nitong ating microwave oven. So ito guys, pag binuksan natin guys, makikita nyo guys ang loob. No, may makikita kayo dito sa bahaging ito na sunog. So yan ang tinatawag na fibra, kung tawagin nila, no? Fibra, yung mga technician natin. So sunog siya, kailangan natin siyang tanggalin. Kailangan natin siyang tanggalin at palitan, no? Hindi naman tanggalin siya. Ito guys, makikita nyo guys, oh. Ito yung fibra niya, may fiber na parang karton siya, no? Parang karton. Nabibili ito guys, nabibili. Pag sinabi sa inyong gawin natin ng inyong microwave oven, tingnan nyo muna ito guys, kung ganito nga, kung sunog to. So, malamang ito yung cost. Kung may power din naman yung ating microwave, malamang ito ang cost ng pag-spark ng inyong microwave oven. So, meron ako dito guys, binili, galing po sa online shop. Ito po ay 5 piraso na nagkakahalaga po ng 75 pesos lang. So, yan na, 75 pesos lang. Ito yung bagong-bagong fibra o fiber na nilalagay dyan sa ano. Pero bago natin ito ilagay guys, siguruhin po nating maging malinis muna ito, yung mga sunog-sunog na yan dito sa loob. Linisin natin pati yung loob na yan. So mamaya guys, babalikan natin at papakita ko sa inyo kung paano natin linisin yan, ha. At paano natin ikabit itong fibra na which is sukat na sukat to 11.6 11.6 tapos by 6.5. So parehas na parehas po ang sukat. So bago kayo bumili guys, tingnan nyo muna yung sukat kasi minsan dyan nagkakatalo po, ano. Alright, ito na po. Watch out po natin guys yung ating paggawa ng ating microwave. So dito guys, sa case ng ating microwave ngayon, hindi pa siya masyadong sunog, no? Hindi siya nasunog ito, hindi nasunog itong ating hindi nasunog itong pinaka yan yung kabitan ng fiber. So ang gagawin natin, lilinisin natin na maigi, and then maya ikakabit natin fiber. Pero guys, paalala po ha, bago nyo po ikabit ang fiber, siguruhin nyo pong tuyo at hindi po basa yung fiber na ilalagay, tsaka tuyo yung buong microwave. So simulan natin ang paglilinis guys. Unahin mo natin kutkutin ito guys, itong mga ayan, itong narito marumi. Yan, kukutkutin natin yan. Sino pang sanay sa kutkutan yan? Ito guys, makikita nyo ha. Ito, kukutkutin natin na maigi. Then, itong makikita nyo yung dalawang maitim na yan, yan, butas po. Yan po yung susuksukan na itong ating bagong fiber o fibra na tawagin. So guys, mura lang, 5 piraso, 75 pesos. Pwede nyo siyang palitan pag nakita nyo medyo sunog na, pwede nyo agad palitan kasi napakamura lang naman. Huwag nyo nang hintayin mag-spark pa ulit. Alright?
Tsaka nga pala guys, isa pong paalala, ano, bago po kayo mag-microwave, kasi po yung iba nagma-microwave ng walang takip. So nagtatalsikan po dyan, kung lalo na pagka medyo pork yung nilagay niya may taba, nagtatalsikan po yung mga sauce, yung mga mantika, napupunta po dito sa fiber. No, ayan, sa fiber po, and siya po yung sumasalo. And then, ang nangyayari po, mag-i-spark po tayo, masusunog siya, kasi pagbasa siya, no? So, yan po ang paalala natin guys, huwag kayo mag-microwave ng walang takip, or dapat po gumamit kayo ng microwavable containers para po dito sa pag-iinit ng pagkain. So, tuloy natin guys ang ating proseso. So ayan guys, nalinis na natin yung loob guys, at nakutkot na natin kung ano naman yung mga nandito sa loob na kalawang. So bago natin siya palitan, bubuksan mo natin itong microwave at tingnan natin kung tuyo yung nasa loob. Baka may basang surface, so gagawin natin, bublower natin guys. So yan guys, tatanggalin mo natin to para check natin kung may mga basa sa loob. Basa kasi dry out natin siya para sigurado po tayo, no? So yan guys, tatanggalin natin yung takip. Yan. So yan guys, yung loob. May nakita tayo ditong butas, no? Ito, may nakita tayong butas dito. So, pinalawang siguro yan. So, ang gagawin natin, tatapalan natin yan ng bakal din. O, katulad nito, parang ganitong lata, no? So, yan. Check natin maigi kung may basa. Mamaya i-blower natin yan, guys. Yan, guys. Sa paggamit din kasi talaga ito, maganda tatak ito guys, Fuji Denso. So pilitin natin maayos, subukan natin kung maayos natin. So dito guys, may mga basa pa, mga nagdalangis yung oil, parang pawis ng oil. Nasa atin maigi. So ito guys, hahanapan natin dito ng ano, hahanapan natin ito ng kaparehas na itong metal para matakpan siya. Okay. Ngayon guys, bagong-bago pa yung mga pyesa niya sa loob, oh. At, parang wala pang ano, no? Ito nangyari yan talaga, yung outside lang yung medyo may problema kasi natatalsikan ng mga tubig at mantika. So yan ang nangyayari, kaya kalawangin. So ito guys, nakakuha ko ng ano, yung sa takip ng exhaust, pareho siyang metal, no? So ito ikakat natin, yun yung cover natin dito. Ayan, sa butas na yan. So, kukuha tayo ng konti dyan. So, tingnan natin yung sukat and then ilalagay natin doon. Alright? So, sa ngayon guys, naisukat ko na siya para makuberan nito. Ito. Para makuberan itong butas na ito na galing sa ilalim na po kasi kinalawang na. So, nakakuha ko ng ano, ng piece of metal doon sa ano, doon sa likod ng exhaust fan na nasira. So, yan lang po ang sinukat ko rito. So in this case po ngayon, wala po tayong ano, pansamantala. So gagawin natin, wala po tayong pandikit. No, so ito muna gagamitin natin guys, itong glue gun para lang makoveran yung ano, kung ano man yung nandiyan dyan sa butas na yan. So, glue gun muna gagamitin natin so hindi pa siya masyadong mainit. Ito muna sa ngayon ang aking nakikitang remedyo, no, remedy. So, ayan, idikit na natin siya. Ayan, so ayos na. At tatakpan natin siya, no? Tatakpan natin siya ulit. Itong ating cover. Maraming salamat sa glue gun. Para lang ma-hold yung ano, no? So, babalik natin itong cover guys. Ay hindi, ano muna guys, bublower natin siya. Huwag muna. So yun guys, babalik natin yung takip pagtapos natin patuyuin sa blower.
yung takip. Yan. So ayan guys, naikabit na natin, naibalik natin yung cover ng ating microwave. So ito yung ano, ito yung lalagyanan ng fiber, yung fibra. Yan, malinis na siya. Siguruhin natin tuyo yung ano, tuyo yung kanyang ano, paglalagyan. Ayan, dapat walang mamantika. Ito na, moment of truth guys, kakabitin natin itong fiber or yung fibra kung tawagin. Para siyang karton guys, ano? Para siyang karton, pero ano siya, fiber siya guys. Na, so may dalawang ano yan, tigdalawang parang hook. So shoot natin dito sa kabila. Ito naman itong sa kabila. Nabibend naman siya, pero wag niyo siya guys na ano. Yan, pasok na siya guys. So ito na guys ang ano, moment fruit, sana success ito at wag sanang sumabog. Alright, hingin natin ito guys, ilagay natin ito. Sasaksak natin siya. Lagay natin ito. Sana wag siya mag-spark guys, ano? Kasi yung problema talaga ito nag-spark kasi nga yung gawa nung itong sunog na fiber, no? Ito. So tatry natin siya guys, ano po. Hindi naman siya sumasabog, puputok kasi puputok. Sana okay pa yung kanyang fuse, no? At kasi pag tinesting natin kanina na wala pang fiber, baka ma-damage yung fuse. So gagawin natin guys, testing natin ito ngayon guys. Sasaksak natin ito. I-off muna natin. Naka-off ba na? Naka-off, no? So, sasaksak natin, then boom! Hindi naman siya sasabog guys. So ito na guys, moment of truth. So ayan guys, success. At hindi na siya nag-i-spark. Sana may natutunan kayo guys. At yun lang po gawin yung remedy po sa inyong mga bahay guys. Hindi ako technician, hindi ako electrician, pero natutunan natin sa mga kaibigan. So guys, hindi na po siya nag-i-spark. Pwede na po tayo ulit mag-init ng ating pagkain guys. So yan guys, makikita nyo. So success ang ating ano. Thank you so much nga po pala guys. Bago naman tayo magpaalam, isang subscribe naman dyan at isang share naman po ng ating video para marami pa tayong matulungan sa mga ganitong problema. Thank you guys, and God bless everyone. Maraming salamat. Diba? Ayos na?